Magandang hapon po. Ang topic ko po ngayon ay panitikan hinggil sa diaspora o migrasyon. Migrasyon, ito ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan ng panandilian o pangmatagalan. Ang migrasyon o diaspora ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa ng maging ito man ay pansamantala o panandalian. So, ang migrante ang tawag sa mga taong lumilipat ng lugar. Migrant naman ay yung mga taong pansamantala at immigrant ay yung mga pang-permanente. Merong dalawang uring migrasyon. Ito ay ang migrasyong panloob at migrasyong panlabas. Una ay ang migrasyong panloob. Ito ang paglipat ng mga tao sa loob lamang ng bansa, maring ito ay sa lalawigan, bayan o rehiyon. Migrasyong panlabas. Ito ang tawag kapag lumilipat ang mga tao sa ibang bansa upang doon manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. Dalawang salik ng migrasyon. Unang salik ay salik na tumutulak, sa Ingles ay push factor. Pangalawang salik ay salik na humihila, sa Ingles ay pull factor. Unang salik ay salik na tumutulak o yung push factor. Ito ay maaaring negatibong salik ng paglipat ng tao para mandarayuhan sa ibang lugar. Ang mga salik na nagpapalayas sa mga tao sa kanilang tinubuang lugar. Tulad ng kahirapan. Diba nga, dahil sa madami nang naghihirap ngayon, humahanap yung iba sa ibang bansa o kaya pag dito lang sa Pilipinas, sa Manila, para makapag-ipon at makatulong sa mga pamilya nila. Kaguluhan. Yung iba kasi lumilipat dahil minsan maguling lugar nila, parang mas gusto nila doon sa hindi masyadong magulo at hindi masyadong matao. Kawalang trabaho. Katulad dito sa Pilipinas, konti lang yung mga in-demand na trabaho dito kaysa sa ibang bansa na maraming in-demand na trabaho at mataas ang kanilang salary. So, ayun na nga. Katulad ng paghahanap ng kalapaan upang malayo sa kalamidad at kakulangan sa pagkain. Pangalawang salik. Salik na humihila o yung pull factor. Ito ay positibong salik na humihikayat sa tao na manirahan sa ibang lugar. Ang mga salik na umaakit sa mga tao sa ibang lugar o bansa tulad ng magandang oportunidad sa trabaho. Ito na yung sinasabi ko kanina na mas magandang magtrabaho sa ibang bansa dahil mas mataas yung salary rate nila kumpara dito sa Pilipinas. Kaya yung iba nag-iibang bansa dahil mas mataas doon. Pangalawa ay mataas na antas ng pamumuhay. Yun na medyo parang mas nakaka-afford ka doon kumpara dito sa Pilipinas. Dahil nga, medyo mataas rin ang bilihin doon, pero mataas rin ang sweldo mo, so ma-afford mo pa rin doon. Pangatlo is yung kalikasan. Pang-apat ay ang edukasyon. So, matatamo ang kaunlarang pangkabuhayan doon at makakaranas ng pamumuhay sa lungsod o sa mga urban areas. Magkaroon ng trabaho sa isang lugar sapagkat walang trabahong mapasukan sa lugar na pinagmulan. Meron pang mga ibang dahilan ng migrasyon. Ito ay ekonomikal, politikal, sosyal, at
geographical. Ang economical naman ay ang mga taong lumisan sa kanilang tinubuang lugar upang maghanap ng trabaho o mas magandang oportunidad sa ekonomiya. Ang issue dito is kahirapan at kawalang trabaho. Halimbawa na lang mga manggagawa na lumilisan sa Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa, katulad na nga ng OFW at iba pa. Number 2 ay political. Ang mga tao ay lumilisan sa kanilang tinubuang lugar dahil sa kaguluhan o digmaan. Ang issue dito is, yung katulad sa kaguluhan, hindi nila gusto yung presidente, maraming issue kumakalat na ganto ganyan, magnanakaw ganun. So, sa iba naman is may mga digmaan, kaya yung mga nasa ibang bansa, lumilipat yun dito. At yung mga nandito, lumilipat din sa iba. So, ito din yung issue din dito is yung paglabag sa karapatang pantao. So, alam naman na natin yan. Minsan hindi. Ang tawag dito, hindi nasusunod yung sa batas. Hindi fair, kumbaga. Halimbawa ay ang mga refugee na lumisan sa Syria dahil sa digmaan. Di ba may digmaan doon sa Syria? So, lumilipat sila sa ibang bansa para hindi madamay sa gulong ganun o digmaan doon. Social. Pangatlo ay yung social. Ang mga tao ay lumilisan sa kanilang tinubuang lugar upang makasama sa kanilang mga kamag-anak o upang magkaroon ng mas magandang buhay. Ang issue dito ay ang pagkakaisa ng pamilya, pagbabago sa pamumuhay. Gusto nilang mag-reunite sa mga pamilya nila sa ibang lugar o mas gusto nilang umangat-angat yung buhay nila kaya lumilipat sila ng ibang bansa. Halimbawa ay ang mga migrante na lumilisan sa kanilang tinubuang lugar upang makasama ang kanilang mga kamag-anak sa ibang bansa. Pang-apat ay ang geographical. Ang mga tao ay lumilisan sa kanilang tinubuang lugar dahil sa mga likas na sakuna o pagbabago sa klima. Ang issue dito ay likas na sakuna at pagbabago sa klima. Halimbawa, mga tao na lumilisan sa kanilang tinubuang lugar dahil sa bagyo o pagbaha. Dito sa Pilipinas, lumilisan yung iba dahil meron ng mga bansa na malalamig at dun sila pumupunta. So, meron tayong iba't ibang epekto ng migrasyon. Una ay pagbabago ng polusyon, pangalawa, pag-unlad ng ekonomiya, pangatlo, brain drain, at pang-apat, kaligtasan ng karapatang pantao, at panglima ay ang pamilya at pamayanan. So, sa pagbabago ng populasyon, ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa populasyon ng isang lugar o bansa. Ang issue dito ay pagbabago sa demografiya, pagbabago sa ekonomiya. Halimbawa, ang pagtaas ng populasyon sa mga lungsod dahil sa migrasyon. Katulad na lang dito sa Pilipinas, dumadami yung populasyon natin dahil madaming mga foreigner na lumilipat dito sa bansa natin. Pangalawa ay ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar o bansa. Issue dito ay ang pagtaas ng production at pagtaas ng kita. Halimbawa, ang pagtaas ng ekonomiya ay isang bansa nang dahil sa migrante na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pangatlo ay ang brain drain. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kwalipikadong manggagawa sa isang lugar o bansa. Ang issue dito ay pagkawala ng mga kwalipikadong manggagawa at pagkawala ng kaalaman at kasanayan. Halimbawa na lang ng pag-alis ng mga doktor at nurse sa Pilipinas upang magtrabaho
sa ibang bansa dahil medyo mataas nga doon ang salary. Pang-apat ay ang kaligtasan ng karapatang pantao. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng mga issue sa kaligtasan ng karapatang pantao. Issue paglabag sa karapatang pantao, pagkait ng mga serbisyo sa mga migrante. Halimbawa, ang mga migrante na nakaranas ng diskriminasyon at paglabag ng mga karapatang pantao sa kanilang bagong tahanan. Panglima, pamilya at pamayanan. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa pamilya at pamayanan. Ang issue dito ay pagkakaisa ng pamilya at pagbabago sa pamumuhay. Halimbawa, ang pamilya ay nahihirapan sa pagkakaisa dahil sa migrasyon ng isa o higit sa pamiyembro ng pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat.